Mapapakrus ka raw sa dating ng trending ngayon na lalaking ito. Malaanghel ang mukha, artistahin, at sporty. Higit sa lahat, siya raw ang dahilan kung bakit marami ngayon ang nagsisimba sa Immaculate Conception sa Samal, Davao del Norte. Dahil ang binata, isa pa lang, Reverend. Tagsa kayo musimba. Musimba na wapo o trending ang gamista. Meet Reverend Deacon Efren J. Gubak Jr., 27 years old at tubong Davao City. Nitong Setyembre lang naordinahan si Reverend JR bilang Reverend Deacon na unang hakbang bago maging Reverend Father o ganap na pare. Ilan sa matungkuling pwede niyang gampanan bilang deacon ang pagbibigay ng sermon sa misa, pagbe-bless at pagbibinyag. Simula raw nung nagbigay ng homily si Reverend JR, kapansin-pansin daw talaga na mas dumami ang mga nagsisimba. Simula nandito na siya, mas marami ng maati ng simbahan, magsisimba na. Dahil maganda rin siya maghumili. Malapit siya sa tao. At yung mga kabataan gusto na magsimba. Sa barangay Tugbok, Davao City, lumaki si JR. Pagtuntong niya ng high school, nag-alaga raw siya ng fighting cocks o mga panabong. Nagatigom kong kwarta para pambili ng manok para sa hobby ko na pagsasabong. Actually, ang pagsabong ko, dili siya ingon na nagsugal ko. Lang, I enjoy na magpaaway lang, magpasampok lang manok. Palabarkada rin daw siya noon at aminado ring maloko. No, sa una, adto mi sa lote, mga barkada ko. Pumupunta kami sa lugar na wala ang owner, tapos kinukuha namin yung mga prutas nila. Nung high school pa ako, talagang wala nagkakagusto sa akin. Payat, typical student lang. Tapos eskwela, bahay. Si Reverend JR, jolly na pagkatao, lingaw kauban. Pero pagtuntong daw niya ng third year high school, ang ngayoy reverend nagsakristan. Altar boy ko kay uban sa kong mga barkada. Then after mag-serve, naidula na basketball. Kauban nila. So, mo to'y nakaiganyo sa ko, may mong altar boy. Sa puntong yon, una raw niyang naramdaman ang tinatawag na calling o ang tawag ng simbahan. Turning point ba na gusto na ko may mong pare. Talagang nag-pray ako kay God na deep reflection and meditation. Every time na mag-attend po kong misa, feel na ko na lain ra gyud ganang something na gaan kay akong paminaw. Malapit daw talaga sa simbahan ang pamilya ni Reverend. May pinsan ako na pare saka madre. Siguro indirectly na influence ako nila. Inaamin niya, minsan din daw nabihag ang kanyang puso ng isang dalaga, si Angel. Hindi niya tunay na pangalan. Friend siya ng kaklase ko sa high school. May gathering, may mga barkada. Dito na ko siya na-meet, doon nagsimula. Tapos, sinitext ko na siya. After 2 months, naging kami. Na-fall man ko siya ha. Na I love you, na in love man ko siya ha. Sa loob ng halos 2 taon, pinagsabay daw niya ang pagsasakristan at ang pagiging boyfriend ni Angel. Si Angel naman, wala raw ideya na seryoso pala ang kanyang boyfriend sa pagpapare. Sa huli, mas naging matindi raw ang tawag na makapagsilbi sa simbahan. Talagang calling ni Lord eh. Gisakripisyo gid ako gid akong bukasyon. Nabati man gud ako na lain ra gid akong feeling compared sa uban na calling gani. Yes, gusto na ko may mong pulis, nako iyab, nako girlfriend, in love ko. Pero pag abot sa kinabuhi, my life deep inside, lain ra gyud na kinahanglan gyud nako na i-pursue ni na kuan ako na feeling sa Ginoo. Kaya pagka-graduate ng high school, nakipaghiwalay na ito sa kanyang kasintahan. Umiyak siya, tapos sinabi niya na kung pwede ba daw siya akong pilion, na di na lang kumudayon. Sinabihan ko siya na it is final calling talaga ni Lord. I'm in love with the Lord. Pagkatapos, pumasok na siya ng seminaryo. Ayaw ko kasing diktahan yung mga anak ko. Kung anong gusto nila, susuportahan lang namin sila. We know na talagang yun ang gusto niya. Of course, happy for him. As long as we believe in God, as
as long as we are doing good things to our fellow brothers and sisters. Sa loob ng 10 taon, nag-aral siya ng philosophy at theological formation. Hindi raw naging madali ang kanyang mga pinagdaanan sa seminaryo. Lisod yung kayo mag-adjust. Sa seminary kasi, ang ambiance is mingaw kaayo, gamay lang kayong tao, then puros lang may lalaki, different yung kayo sa gawas. Ang adjustment na ko kay grabe. Lahat daw ng mga bisyo at masasamang gawain noon, binitawan niya para sa kanyang pangarap. Challenging kayo nga mahimo kag role model sa community, sa gawas ug sa sulod sa seminary. Siyempre, seminarista ka, mapapari ka, a priest must be holy, servant of the Lord. Pumasok ko kami ng seminary, nag-start kami, 50 kami lahat. 12 lang po kami ang nag-graduate. Hanggang sa ngayon, si Reverend GR na lang yung first na ordain. Hanggang naordinahan na nga si Reverend JR bilang Reverend Deacon. Sa ngayon, hinihintay na lang niya ang kanyang ikalawang ordinasyon para maging ganap na pare. Kung hindi siya nagsisilbi sa simbahan, ang libangan ni Reverend, basketball. Sa totoo lang daw, nahihiya siya sa atensyong nakukuha niya ngayon. Every time magpunta ako sa kwarto ko, tinitignan ko yung mirror, gwapo ba talaga ako? Or gumagwapo lang ako kasi may suot ako na sutana. I pray to God na, Lord, hindi sa akin to, sa'yo to. I'm just your instrument. Pag malapit ka kay Lord, mas gumagwapo ka. Presence of God inside. Pogi. Pero iniisip na rin niyang magandang oportunidad ito para mas maraming makinig sa kanya at lalo pa niyang mapalaganap ang salita ng Diyos. Sa lahat na katong nagasimba, so simba lang mo, bahalag kinsay pari na adya sa inyong simbahan. Kay inyong gisimba, dili man ang pari, kundili ang Ginoo. Natapos ang santos ng isa, maglakaw kita uban sa kalinaw, ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagkatapos ng misa, ang hindi alam ni Reverend JR, may mga sorpresang bibisita sa kanya. Pagkatapos ng misa, ang hindi alam ni Reverend JR, may mga sorpresang bibisita sa kanya. Advance Merry Christmas. Mami, gano'n ka ba ka-proud po sa anak ninyo? Very proud. Guwapo. Napari. Never expected kasi na matrending siya. Like, sobrang miss ka na namin. O magkatabi kasi kami natutulog. Kaming tatlo. Happy ako. Na-shock ako kasi andito sila. Hindi ko akalain na dadalaw sila sa akin. Miss na miss ko sila. Kasi sa bahay, always lang kaming masaya, happy. Tila wala nang ang ligtas ngayon sa pagte-trending, pati alagad ng Diyos. Pero kung instrumento siya o daan para dumami ang makikinig sa salita ng Diyos, bakit nga naman hindi? Amen? Amen! Thank you for watching, mga kapuso! Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.